take the yoke of our God. Amen. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayag at nantat sa inyo ang aming mga buhay, Panginoong Hesus. Narito kami, pangunahan mo kami, Panginoon. Gawin mong insinso ang aming pagpupuri sa iyo na malugod ka, na mula sa aming mga buhay sa araw na ito. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo at sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang mga salita, manalangin kami. Hallelujah. Allow your Holy Spirit, Lord, to be our teacher, our comforter today. That your words mag-impact ito sa aming mga puso at mag-grow ang aming pananampalataya, Panginoon. Samahan mo kami sa natitirang oras, O Diyos, na gawain mo ito. Magturo ka sa amin, gamitin mo ang aking buhay, na ang mensahe mo lamang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang puso ng bawat isa, na ikaw lang ang matanggap. Ihanda mo ang isip ng bawat isa, na ikaw lang ang marinig. Ihanda mo ang kalakasan ng bawat isa, tanging kalakasan mo lang ang siyang matanggap. Nang sa ngayon, Panginoon, right after today, ang bawat buhay ng bawat mga lingkod mo, Panginoon, ay bago na. At gamitin mo sila sa unang ministeryo na pinagkatiwala mo ang bawat pamilya ng aking mga kapatid na ito. Salamat sa araw na to. Ihanda mo kami. Bigyan mo kami ng pandinig na tanging ikaw lamang ang marinig namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Kuya. Praise the Lord. Mapagpalang umaga. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise God. Kumusta? Salamat sa inyong mga buhay. Ako'y nagagalak nung makita ko yung mga FSN. Praise the Lord. Parang kailan lang. So salamat sa buhay nila ni Mark, ni Kuya Adrian. Nandito si Mark, no? Si mapalad ang natagpuan sa paanan ng Diyos. So, palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Praise God. Salamat din sa biyaya ng Diyos na lahat. Sama-sama muli tayo para pasalamatan ang Panginoon. Amen. Ready po ba tayo? Amen. Ready po ba kayo? Masaktan? Yes. The word of the Lord, as long as it will penetrate sa ating mga puso, masakit po ito. Bakit? Dahil magtuturo po ito sa buhay natin. And allow the word of God na paglabas natin, pagbalik natin doon sa kanya-kanya nating mga kampo, mga personal na pamumuhay, allow His word na turuan tayo. To teach us, to number our days so that we begin wisdom on the Lord. Hindi tayo magkaroon ng wisdom sa mundong ito. Dahil ang wisdom po, galing lamang kay Lord. Diyan, saan? Sa kanyang salita. The truth will set us free. Ang truth po, word ni Lord. Amen? Where the Spirit is, there is the truth. So, ang salita ng Diyos mahalaga po kasi ito po yung bread of life. Hindi lang po tayo nabubuhay sa pang-araw-araw. Amen po? So, hayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang magturo sa atin. Amen? So, sama-sama natin tuklasin sa pamamagitan ng salita niya na si Lord, mayroon ang tinuro sa atin nung una pa lang. Unang-una, madalas at palagi natin naririnig ang salitang pananampalataya. Amen po? Kumusta po ang ating pananampalataya? Kumusta po ang pananampalataya mo, kapatid? Okay man, bro? Amen. Kumusta ang pananampalataya? Parang Amen, Lord. 5 buwan walang sahod. In Jesus' name, amen pa? Amen. Ba't nang ganun? Madali lang ng 3 araw, magreklamo na. So, pag-usapan natin ang pananampalataya. Alam niyo po, one of my encounter doon sa desert,
meron po akong na-encounter ng mga kapatid na hindi po sila sumasahod. Maliit na ang sahod nila, pero hindi sila sumasahod ng 3 to 6 months. And na-bless po ako sa mga buhay ng mga kapatid na to. Hindi lang po yun, mga expert po ang mga ikama nila. Pero matagpuan mo sila, masaya, nandoon sila sa panumbahan, nagluluto, naglilinis. Kahit na hindi inutusan at ang lalaki pa ng mga kaldero. Tayo lilit lang ng kaldero natin eh. Alam mo yung masama loob mo, lahat na nang itim sa kaldero, pag naputi, titingnan mo. O, di ba? Na-bless po ako bakit mga kapatid. Tayo po, ang interpretasyon natin pagdating sa pananampalataya, ganito. Bilang tao, ang interpretasyon natin sa pananampalataya, simpleng ganito. Maganda ang buhay, nakakasuot ng mga signature, nakakabili ng mga material na magaganda na maaaring ano bang tawag niyan? I-competensya natin sa kapwa natin tao, tama? Magandang pundasyon sa bawat pamilya. Pero dito, tuturuan tayo ng Diyos, ano ba yung lalim ng pananampalataya na gusto niya na maka-angkla tayo. We must anchor of that kind of faith na mabago yung buhay natin, yung takbuhan ng ating pamumuhay sa pang-araw-araw. This is the journey. Yung journey natin. Amen? So, ang tanong, kumusta po yung journey natin habang nandito tayo sa bansang Saudi Arabia? Mahalaga na maintindihan natin na tinawag din ng Lord, hindi lang para magtrabaho sa bansang ito. Tinawag din ng Lord para ma-refine tayo sa pinaka-genuine na purpose niya sa bawat isa sa atin. Amen po? Na hindi lang po sa atin, bagkus ito'y magagamit tayo. At ang sabi dyan, pananampalataya na kayang magpagalaw ng bundok. So kakaibang pananampalataya to, ano? So praise God. Yan po yung pag-uusapan natin. God willing, loobin ng Lord, i-ready nyo po yung heart ninyo, magbibigay si Lord ng wisdom. Amen. Ang sabi dyan sa Gospel ni Mark, chapter 11, verse 22-24, and Jesus answered them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Father God in heaven, narito po kami, Panginoon. Ito yung salita. Hallelujah. Magbukas ka sa amin, sa bawat isa sa amin na maging kami man, O Diyos, ay mabibless sa pamamagitan ng aral mo. Samahan mo kami, turuan mo kami in the name of Jesus. Amen. Kung nakita nyo po, mga kapatid, may mga nakapula dyan, naka-highlight. Sino po yung nagsalita? Si Jesus, ang Panginoong Hesus. Sino po kaya ang kaharap niya ng mga kapanahonan na yan? Mga disipulo. At maraming mga usyosero. Nakikinig, nag-aabang ng milagro. At bago po yan, alam nyo po, bago po sinabi ng Panginoong Hesus yan, mayroon pong nagaganap. Mamaya, titingnan natin. So, ang sabi niya dyan, saan dapat natin i-angkla ang ating pananampalataya? Sa Panginoong Hesus. Kaya mahalagang makilala natin ang Panginoong Hesus, ha? Dahil pag wala po ang Panginoong Hesus, hindi po siya maging Diyos natin. Sino pong Diyos natin? Yung sarili natin. Sariling gusto, sariling kalakasan, sariling plano. Yan po yung mundo. So ngayon, tuturuan tayo ng Lord na ibabalik niya tayo doon sa pinaka-original niyang design na ang gusto ng Diyos, mananalig tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. Amen? At ang sabi niya dyan, yung katotohanan, sabi niya, sasabihin ko sa inyo ngayon, ito yung katotohanan. Sino yung magsabi sa mundo na ito, gagalaw yan? Kahit itapon mo pa sa lahat, subukan mong itapon yung katabi mo sa dagat. Subukan mo lang. Hindi na kayo mag-inikan, sigurado ako for sure. Pero dito, sinabi ng Panginoon, itapon mo siya. Kaya lang mayroong kondisyon, huwag kang magduda. Di ba nasabi ko, subukan mo yung katabi mo, duda kung bigat niyo ako yan, hindi to kaya. Hallelujah, duda na, no? Pero ang sabi dito, ang kondisyon, kailangan huwag kang magduda. Huwag tayong magduda. Saan po lagi nag-uumpisa ang duda? Sa puso po natin. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus na hindi magduda sa kanyang puso?
nabanggit ito kanina, na itong puso natin, in Jeremiah chapter 7:10, kung mabasa nyo doon, yung puso po natin, it is the wicked part of our whole being. Kaya pag hindi siya na-refine sa grasya at pagmamahal ng Diyos, sama po ito. Iba po ito pag nagmahal, makasarili. Kaya laging sinasabi ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Turuan tayo ng tamang pagmamahal ng Diyos. Amen. Doon kay Ezekiel chapter 36, ang sabi niya roon, I will remove the heart of stone, yung mga matigas na puso. May kanta, pusong bato. Sino yung narinig ko nung kumanta, pusong bato? Mapusong bato nga. O, wala na dito yon. Sabi roon, I will remove the heart of stone on you, and I will give you a heart of flesh, and I will put a spirit on you. Ganda, no? Si Lord lang ang may kakayanan noon. So, lalagyan na tayo. Kaya mahalaga na i-ready po yung puso natin. Kasi ito po paglagakan ng kapangyarihan at salita ng Diyos, at dito po nag-uumpisa ang pananagumpay, mga kapatid. Wala mong po sa labas. Dito po, the moment na mag-overthrow ang pagmamahal at grasya ng Diyos sa bawat puso po natin, titiyakin ko sa inyo, ngingiti ka, magpasalamat at magpasalamat ka. Hindi dahil mayroon kang magandang material sa kamay mo, kundi dahil ni-restore ng Diyos ang iyong buhay. And you are prepared for the very high calling, sa pinakamataas na pagkatawag. Amen po? So, yung puso. Tapos sabi niya, pero, kailangan mong kailangan mong maniwala. But believes that what He says will come to pass. Kailangan maniwala tayo. Huwag magduda ang puso. At hindi lang yun, kailangan maniwala tayo na magaganap yung sinasabi ng Panginoong Isus. Amen po. Ang dami ko nang nalaluhan ko yan. Dami nang nagpipreach. May magagaling talagang mga doctorate eh. Ano nangyari sa buhay? So kailangan natin maniwala na magaganap ito. Kasi ang sabi niya dyan, it will be done for Him. Kanino? Sa bawat personalidad natin. Amen po? Ready na po ba kayo? Hindi dahil nananalangin ka ngayon ng bungalo, bukas ibigay ng Lord. Eh kung hindi ready ang puso mo, hindi ka nalalabas sa bungalo mo. The same way, halimbawa, kunyari lang, si Lord ako bibigyan ko kayo ng tagda 2 bilyon. Mali-malita. Bukas kayo, nasa gawain pa kaya kayo? Kasi ang condition sa 10 araw nyo lang gastusin eh. Kailangan to shopping to the max. Kailangan mayroong 1, 2, 3. Pag nag-shopping ka, kailangan may suot mo. Problem, huwag na lang, kuya. Meron akong kausap sa disyerto. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng 1 drum na tubig. Tapos, 1 drum din na pera. Ano pipiliin mo? Pero walang kalsada, walang sasakyan. Ikaw lang mag-isa dyan ka lang. Tapos naka-tent ka lang. Pipiliin ko yung tubig. Ayaw mo yung pera, 1 drum. Eh, wala man ako mabibilan sa disyerto. Ang buhay po natin nasa pamimili. Ang pagpapala ng Lord nilatag na. The kingdom is at hand. Kaya lang, nasa pamimili tayo. Bakit? Ito pong puso natin, maraming laman. Kailangan si Lord, ha? Now, ang sabi niya dyan, therefore I tell you, whatever you ask in prayer. So may kaakibat po siyang panalangin. Kung nananalangin ka ngayon, at ang timing ng Lord, 5 years from now, doon mo makikita ang tugon ng Diyos dahil nire-refine niya ang bawat puso natin, ang bawat pagkatao natin, sa tugon ng panalangin. Dahil may mga panalangin na ang Diyos sa bawat isa sa atin na natanggap natin, yet somehow nakaligtan natin pasalamatan kasi bakit hingi tayo ng hingi? Nakalimutan natin, 10 years ago, may hiningi tayo ng trabaho, binigyan tayo ng Lord, dinala niya tayo sa disyerto, dinala niya tayo sa Saudi Arabia for us na ma-enjoy ang employment. Pero nakaligtaan natin pasalamatan. So magbantay tayo. We need to take the word of God na pinagpala tayo ng Diyos. Kaysa makita natin yung mga simpleng bagay. Mahilig tayong gano'n, no? Pag sumikapan natin, tanggalin na natin, get rid all those malice things that cannot benefit and cannot edify your faith personally to the Lord. Kaya po, hanggat mayroon pang malisya yung puso mo, hallelujah, hanggat nandoon ang malisya, mga kapatid, hindi po lalago ang ating buhay Kristiyano. Kasi bakit malisyoso puso natin eh? Pag magkaharap, sama-samang kumakain,
Masaya, galing bro, kantahan ko yan, happy birthday, okay. Pagtalikod ako, lakas kumain ka, kantahan mo ako natirahan. Ugali natin, kailangan nating ma-refine. Ready po ba? Kasi bakit mayroon pong pangako eh? You will receive it. And it will be yours. It means to say, ngayon pa lang, ano ang dinidesire ng puso mo? If the desire of your heart is right today, the Lord will grant on it in a timing na ayon sa kanyang salita. Sa kanyang pagtitrain o pag-develop sa atin bilang mananampalataya. Amen po? Madalas, mabilis tayong ma-discourage. Lalo na pag, no naman, dami ko ng panalangin na napuno ko na yung pre-request ko, napangalan ko na lang lahat. Napiko na yung nagpipresi ko, yan na naman. Hallelujah. Ay, lagay na lang sa isang box. Oh, lagay sa box. Wala na, wala ginabuksan sa box na lang. Lord, lahat ng panalangin dito, Lord. Sigurado ako kay Kuya na naman to. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, naranasan ko yan. Lord, meron silang box. Lagay doon lahat ng panalangin. Let us lay hands, Lord. This prayer request, may the God of hosts grant all the prayers of these brothers and sisters. Amen. Tayo po, likas po sa atin, mabilis tayong mabago isip po. Double-minded. Kaya nawa ngayon, panalangin ko sa bawat isa na pagkatapos ngayong araw, mga kapatid, it will go back to your senses na hindi lang tayo ordinaryong nandito. We are more than conqueror. But the thing is, we need to know our ground. We need to know saan tayo nakatayo. Amen po. Huwag tayong umasa, babase sa kung ano man mayroon tayong literal ngayon. Kasi one day mawawala yan, heaven and earth will pass away. Ang matitira, word ni Lord na nakatago, nakaimbak sa puso natin, and David interpret in this way. Palagi ko itong binabahagi sa inyo, Psalm 109:10, verse 11, I have hidden your word into my heart so that I may not sin against you. Si David yun. At sinabi niya doon sa 103, Psalm 103, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Do not forget thy benefits. Huwag mong kalimutan, kaluluwa ko, ang lahat ng benepisyo na galing sa Diyos. Sino nagbigay sa atin ng libreng hangin? Si Lord. Sino nagbigay sa atin na may kakayahan ng magtrabaho? Deuteronomy 8:18. Si Lord. Ba't nakaligtaan natin si Lord? Subukan niyo lang. Utusan niyo ang inyong kaluluwa ngayon na pasalamatan ang Diyos. David interpret niyo siya, naganap sa kanya. Hari yun ha. Tayo somehow, hari tayo sa mga kakulangan natin. Dami nating gusto, pagka hindi natin natanggap, nawawala tayo sa panalangin. And I'm praying na right after today, because this church is open the Lord to raise leaders. You will be the leaders, you will be the head, not a tail. Hindi ka lang dadalo-dalo. You are here because the Lord prepare you for His kingdomship. You will be a head. Head ba? Oh. Soldier ba? Di ba, sabi ng salita ng Diyos, dito tayo. Magmakarinig lang. Ano yung sama? Talaga naman. Pagdating sa salita ng Diyos, hirap tayong marinig si Lord. Pero pagdating sa mga marites, mga tulis, bilis natin magtulay-tulay. Si kuya, nagpagwapo, kuya, gulata tayo, mga gano'n, no? So, mahalaga na si Lord talaga ang marinig natin para ma-receive talaga natin. And yan pong word na yan, mga kapatid, literal pong naranasan ng inyong kuyanas yan. Way back 2013, nandun po ako sa isang mainit na tagpo. Way back 2013, August. Naglalakad po ako noon sa pipe rack na 2 kilo yung full body harness. And the word of the Lord came onto the heart of kuyanas niyo yung Mark 11:24. Nung sinabi niya yan, ang sabi ng Lord, ang convict niya sa heart ko, you must worship. So, ang tandaan ko pa nung kanta nun, way back 2013, ito yun yung mga panahon, magkatagpo ba kami ng kuyanas, batang-bata, pang kuyanas niya, payat-payat pa. 13, somewhere 13, 14. So, nag-worship ako habang naglalakad doon sa initan, sa taas ng pipe rack. That was on the mega project Kenya. Then, hindi ko na malaya na nalakad ko na yung buong perimeter ng pipe rack. Tumutuloy yung luha ko. Sabi ng Lord, magpasalamat ka na. And, yung conviction niya na, habang naglalakad ka sa literal na init,
lakaran mo, isipin mo na nandoon ka sa isang malamig na lugar dahil kasama mo ko. Tayo po mabilis tayo magreklamo, di ba? And somehow, significant po yun, kaya hindi ko siya makalimutan dahil biglang ang time na lang sabi ko, Lord, gusto ko nasa Amerika ako ngayon habang naglalakad ako. And from 2013, 2018, nagkaroon po ng employment ang Kuyanas nyo. Hindi ako literal na nakarating sa Amerika, pero ang employment po ng Kuyanas nyo sa Amerika. Di ba galing ni Lord? May mga plano si Lord sa buhay natin. Yan kailangan po natin, kailangan tayong maging sensitive para sa gayon. Kasi ang sabi Lord, ariin mo na ngayon. Ano yung meron kang desire sa puso mo? Ariin mo na sa'yo, ipamuhay mo, ilakad mo. Mag-umpisa tayo sa pananampalataya. Ariin mo may pananampalataya ka para sa Panginoon. At panghawakan mo, ilakad mo siya. Hindi, may faith to God. Kahit na anong mangyari. Hindi yung nasaktan ka, nagtampo ka, napuna ka ng kapatid, kinabukasan, ikaw mo papawit, ayaw mo na tumaya. Hindi na ako masaya, Brad. Sampalin kita. Lalo na, hindi masaya. Hindi po ganun ang pananampalataya, mga kapatid. Kaya matuturuan tayo ng tamang pananampalataya sa Panginoon. Ready po ba? Amen? Maghapon tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tinitingnan nyo yung oras. Amen. Ito po, hindi po ito siya simpleng aral na isinulat ng Panginoon. Ang background po niyan, isinumpa po niya yung puno ng igos dahil walang bunga, malago, green yung dahon, talagang malilim. Kaya lang, walang bunga eh. Magbantay tayo habang wala natin, malago tayo, maganda ang pormahan, talagang malinis. Naka-kojik na sabon, linis, makintab, ba't di masama yan? Yet be careful. Kailangan natin magbunga. Pangalawa, nilinis niya ang templo laban sa kabulukan at pagkukunyari. Sino po kaharap niya niyan? Mga disciples, yung mga above doon sa yung kasama doon sa mga disciples, yung mga maraming nag-aabang lang na gagawa ng milagro si Lord. So maraming meron. They are so-called mga mananampalataya, Pharisees. But yet, meron pong ginawa si Lord. Kinaumagahan, nakita ng mga alagad na natuyo ang puno mula sa ugat. Ito yung mabigat, mga kapatid. The moment na hindi tayo natuturuan sa ating pananampalataya, titiyakin ko sa inyo dahil sinabi ng salita ng Diyos at nakita nila, na-witness nila, natuyo yung puno. Kumusta na yung puso natin? Tuyo ba o sabi nga ni David, planted doon sa river eh. Kailangan mataniman yung puso natin ng tamang salita ng Diyos para inspired. Hindi yung pag nakaramdam ko, sana ako kay Tita Lilian, gamot, Tita, gamot. Pwede bang huwag muna, pray muna. Pray muna tayo, pray the Lord. Yung heart ko medyo tumitibok-tibok. And kaya mahalaga po ito, mga kapatid. Gusto ko po, nais kong mag-travel tayo. We must travel. How we walk by faith and we trust Jesus na mayroon siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Amen po? Dito po, sa bansa, itong pamilyang ito, marami tayo, malayo tayo sa pamilya natin. Tama po, malayo man talaga tayo sa pamilya natin. Huwag lang magsabing, iulay na kami. Hindi malayo tayo sa pamilya. May mga sitwasyon sa trabaho, hindi inasahan. Yet, tingnan natin, mayroon din pressure na pressure tayo sa financial kasi bakit ang laki ng giving dito? Pressure, Brad! Pressure ba? Laki na sobre! Huwag kayong mag-alala, relax kayo. Takot sa kinabukasan, marami tayong plano na gusto natin pag uwi sa bansa natin, naka-ready na lahat. Tama po. Kaya marami tayong mga praise God. Marami tayong tinatawag na extracurricular activities. Praise the Lord. Marami tayong mga ginagawa na hindi naman talaga dapat natin gagawin. Kaya yung ating mga buhay, kung hindi nyo napapansin, dumadami yung wrinkles. Bakit? Dahil yung sa bukas, yung para sa bukas, iniisip na natin, ang sabi ng salita ng Diyos, sapat ang araw na ito ngayon para pasalamatan natin. Amen po, mga kapatid ha? Are we the same page? Upo ka mamaya, ang plano nyo, isang buwan na abante. Like sabi ng Lord, sapat ang araw na to. Yung bukas may sariling tugon si Lord doon.
Amen po. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and everything shall be added on to you. Ngayon, kailangan natin makita na sapat ang araw na to. Huwag natin problemahin yung paparating lang. Paparating pa kasi ang nangyayari, yung hindi natin saklaw, sinasaklaw natin, kaya dumami wrinkles. At saka marami na puti buhok. Kasi stress. Hallelujah. Pero wala pang puti buhok, no? Okay, tuloy tayo. Spiritual dryness sa bansang ito. Yung bang tipong nasa gawain ka, nasa ministeryo ka, pero hindi ka masaya. Formality na lang, kailangan kasi pumunta kasi nahanap ng kuyanas eh. Oh. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, may naghahanap pa. Matakot ka pag wala nang naghahanap. Okay. Pero ang sabi ng Panginoong Isos, huwag mong titigan ang bundok, kausapin mo. Halimbawa, sumama ang iyong loob sa katabi mo. Kausapin mo, kaysa naman i-chismis mo sa kabila. Brad, sama loob ko sa'yo, di ko alam. Pero ang maganda rin nasabi, kasi bakit? The moment na nagkim-kim po to, susunod lahat yan, magdumi ng upik. Our heart is the main engine of this physical body, ano? Pag ito po, maraming mga tinatago dito, purihin ang Panginoon, doon po kayo magkakaramdam ng mga sakit-sakit. In Jesus' name. Kaya yung sakit, wala naman talagang original yan eh. Tayo po nag-i-invite. Kasi po, itong puso natin literally, this is the main engine of our body that pumping the blood throughout to our body, whole being. Doon sa kidney, yung extra ihi, tapos pipigil ka ng ihi, pupunta sa lahat ng mag-function siya. Kaya nga, smile is the greatest medicine according to Solomon. Pero nakaligtaan ng ngumiti. Basta ka na, Brad, okay lang ako. Pagtalikod, huwag mo sabi na tayo na nga. Hindi po, kailangan kausapin natin. So ano po yung meron kang bundok ngayon? Kailangan kausapin mo po, iwasan. Hindi po solusyon yung pag-iwas. Amen po? Kausapin, Lord. Ito na ang sitwasyon, di ko na to, wala naman ako magawang proportion na nakaparaanan, pero maniwala ako sa iyo, Panginoon, na mayroon kang tugon nito. Kaya po, mga kapatid. Amen? Convince ako kaya. Hallelujah. Kaya po, amen? Ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat tahimik. Ibig sabihin, ito ay may buhay. John 10:10. The thieves comes, kill, destroy. Ano ba? Steal, kill, and destroy. Pag mayroon ka ng pananampalataya, darating siya, kill. Bantayin nyo katabi nyo, kakayo nang gagamitin, kill. Okay. Still, nanakawin niya yung init ng pagdalo mo sa gawain. Saan ka na? Ano na sa basketball court? Saan? Sa fishing? Saan? Sa shopping? Saan? Sa Amazon? Mora brand, sell. Ang bibilhin, gulay. It doesn't make sense. Kasi yung trabaho ni Satan yung kaya bantayan. Ano ba? Steal, kill, and destroy. Pag nalampasan mo yung steal, kill, mayroon pa siyang isang strategy. Destroy. Ano gagamitin niya? Yung pinakamalapit na tao sa'yo, yung talagang lagi mong kasama, doon siya kikilos. Kaya kailangan natin, heads up, kailangan natin ng wisdom comes from God. Kasi ang sabi nga dyan, I have come to give you life. Right after, may sinabi si Lord na declaration, nagdeklara siya sa iyo at sa akin, dumating ako 2,000 years ago to give you life. To be happy. Amen? To be victorious. Victorious from the Lord, it doesn't mean there is the absence of situation. Nandoon po siya, pero mananagumpay ka kasi nanagumpay na si Lord eh. Amen po. He conquered the grave. Sabi ng Diyos, I have toured the veil. Wala nang distinction between, diretso tayo kay Lord. Kaya mahalaga ang concept ng pananampalataya, mga kapatid. Di ko alam kung saan kayo na nakatayo. Di ko mababasa yung puso nyo. Kaya ako ng microscope. Di ko pwede hulaan yan. Hayag at lang dyan sa Panginoon yung puso natin. But yet, we need to know where our faith anchored. Amen po? Lalo na ngayon sa rumors. Mamaya, sunod kayo ng sunod sa Facebook. Tingnan nyo yan. Dito tayo kay Lord. Sabi ni David, sapagkat siya'y nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Ito ay may kapangyarihan. In John 15:5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Yan ang sabi ng Diyos.
Kaya kailangan, gusto nyo magsipsip, okay magsipsip sa katabi nyo, sipsip tayo kay Lord. Lord, hallelujah, here I am, gamitin mo ako. Lagi na lang akong naguhugas ng plato, Lord, dito mo naman ako gamitin, upgrade. Hindi yung pagkatapos ng gawain, sa tayo, kasi yun, di ba? Purihin ang Panginoon. Kailangan po natin makita yung plano ng Diyos sa buhay natin. One way to another, He is training us, tinitrain niya tayo para mamolde tayo ng naayon sa kanyang purpose. Amen po, palapakan natin sila. Kaya ang pananampalataya ay kahalintulad yan sa maliit na binhi. Kahit maliit ito, kapag itinanim ng tamang lupa at dinidiligan ng salita ng Diyos. Okay. Pag tama ang puso po natin na itanim ang salita ng Diyos sa tamang proportion ng puso po natin, at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, hindi ka nawawala sa gawain, wala kang pipiliin, may chance, may time ka, go for it! Hindi mo man yan maintindihan, isang araw ipaunawa ni Lord dyan, ganyan din nag-umpisa ang Diyos sa buhay ng inyong kuyanas noon. Hindi ko siya maintindihan. But one day, si Lord tapat po siya. Sabi niya dyan, dinidiligan ng salita ng Diyos at panalangin. Ito ay lalago at magiging malaking puno ng kanyang lampasan ang mga bagyo ng ating buhay. Maraming sitwasyon. Kahit maliit ang pananampalataya, kapag ito ay inilagay sa Diyos, kaya nitong magpagalaw ng bundok ng sitwasyon, mga kapatid. Amen po? Amen po? Amen. Huwag pong makonvince lang kayo. You should encounter that Jesus is true, holy, living God. Para nang sa gayon, mga kapatid, hindi ka lang convinced. Ikaw mismo, si Lord to. Tinuturuan ako ng Diyos. Amen? Una, ang hindi matitibag na pananampalataya ay nakatayo saan? Sa salita ng Diyos. Hindi matitibag, ha? Kailangan nakapundar ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Paano magkakaroon ng pananampalataya? Yan yung tanong. In Romans 10:7-10, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So marami tayong naririnig ngayon sa kasalukuyan. Kaya mahalaga na ang marinig natin yung nanggagaling sa pinakasalita ng Diyos. Amen po, mga kapatid? So dapat yun ang marinig natin. Kaya lang, rin ang Panginoon. Hindi ko lang mapigil. Natuwalang purihin ang Diyos. Kasi po, habang bumabiyahe po ako, lagi itong nire-remind ng Lord na ang pananampalataya. Dahil po may darating. Kailangan ready tayo yung pananampalataya natin. Kaya lang, makapakinig lamang tayo pag may nangangaral nito. Eh kung hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, ano na lang? Left, right. Okay na kayo, brother. Hallelujah. So, kailangan nating marinig ang Panginoong Hesus. Kung mahina ang pananampalataya, maaaring kulang ka sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang Thursday, Friday service lamang, mga kapatid. To be frank. Okay? Hindi sapat ang live stream. Nanood naman ako ng YouTube ko yan. Live nga eh. Hindi sapat ang memory verse lang. Kundi, kailangan natin ang matatag na pananampalataya ay bunga ng araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay. Hindi lang siya binabasa, pagbulay-bulay, tatanungin natin ang Diyos, Lord, anong ibig sabihin nito sa buhay ko? Paano ba ito magkaroon ng katugunan sa aking buhay? Awit 1:2, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, siya ay nagbulay-bulay araw at gabi. Ganda no, si David oh. Maging matatag lamang ang ating pananampalataya, mga kapatid, pag tayo ay natututong sumunod. We must obey to the Lord. Amen po? Ang simbahan sa unang panahon, yung mga naunang mananampalataya sa atin, dumaranas ng pag-uusig. Ngunit sila ay nanatiling matatag dahil nakaugat sila sa salita. Amen? Yet, mahalaga ito, in Buhat 1:8,
tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na espiritu. So, hindi bago itong nagaganap sa kasalukuyan, nangyayari na to noon. But yet, they stand firm sa kanilang mga pananampalataya. Ang salita, ang pundasyon, ang espiritu, ang kapangyarihan. The truth will set you free. What is the truth? The Word of God. Who's that Word of God? That is Jesus. John 1:1. Huwag lang po, dapat natin, kailangan natin buksan ng Bible. Nandiyan na may mga electronics na po. Amen po? Kung ang bahay mo ay walang matibay na pundasyon, kapatid, babagsak ito sa unang lindol. Bagsak yan. Kung ito ang bahay ng Diyos, if this is the temple of the Lord, at hindi ito equipped sa salita ng Diyos, purihin ng Diyos, madali kang madiskurahin, madali kang magtampo, madali kang mawala sa gawain. Lilipat ka, para kang langaw na pulang. Wait, meron mo kayo nakitang langaw, katayin nyo na. Pero hindi ko sinasabi yung katayin nyo ha, langaw lang. Walang Kristiyano na namamasyal. If the Lord set your foot on that chair to be trained and to be molded by His plans, go for it. Dahil the moment po na paligoy-ligoy tayo, left and right, titiyakin ko sa inyo, wala talagang mangyayari in Jesus' name. But if you sit and, like Mary, he sat on the foot of Jesus, tanggapin natin yung pagtuturo ng Diyos. Dito sa bansang ito, mga kapatid, maring limitado yung ating paggalaw. But yet, dapat yung devotion natin sa Panginoon malakas. Amen po? Dahil ang lihim na altar natin, itong puso natin. Ito yung pinaka-crucial, pinaka-importante. Amen po? Habang narito tayo sa bansang ito, mga kapatid, magliliwanag tayo. How we value those things na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, trabaho, mga kasama natin. Huwag tayong pagmula ng mga tinatawag na barberong kwento. Ang mga lingkod ng Diyos, dapat hindi na tayo mag-uumpisa doon. Dapat tayo yung mga pacemaker. Amen? If there is the chance in the Holy Spirit urge you to speak with the Word, okay. Amen. Amen ako dyan. So may mahalaga, mga kapatid, ha? Kung ang bahay mo na walang matatag na pagbibigay ng salita ng Diyos, mga kapatid, madaling madadala. Bakit? The Bible speaks, in the last days, maraming darating na mga maling tagapagturo. Kaya kailangan, naka-equip tayo, basahin natin ang salita ng Diyos. Amen po? Kaya mahalaga na makita natin ito sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoong Hesus, ang sinumang magsabi sa bundok, ang pananampalatayang nagsalita, hindi nag-aalinlangan. Sabi niya, hindi niya sinasabing mag-isip tungkol sa bundok, kundi hindi niya sinasabing umiyak sa harap ng bundok, kundi anong sabi? Pagsabihan mo, kausapin mo. In Proverbs 18:21, ang kamatayan ay buhay, ay nasa kapangyarihan ng dila. It means, mga kapatid, nag-uumpisa po yan dito. What is inside our heart, lalabas yan sa ating dila. Out of the abundance of our heart, mouth speak. Pag negative na ang laman ng puso natin at nilabas mo sa bibig natin, here it comes, Satan, drive it. Dahil hindi po nababasa ni Satan ang laman ng puso natin. Doon lang siya, reading, mag-grab, pag lumabas na ito. The moment na lumabas na ito sa bibig natin, alam na niya kung ano ang weakness mo, kapatid. And He will use all His resources in Jesus' name for you to be the same. Kaya magbantay. It is not because nandito ka sa gawain ay matatag ka. Kailangan natin ang Panginoong Hesus para magiging matatag po tayo, ha? Siya lang ang po pwedeng magiging anchorage natin. Dahil siya lang ang nanagumpay. Amen po? Ang buhay na to, apart from the Lord, hindi natin kaya. I'm telling you, hindi natin magagawa yung mga bagay-bagay dahil baka sarili po tayo, mapili po tayong tao. At yet, bilang mga magagawa sa bansang ito, madalas natin itong narinig, hindi ko na kaya pag nasubok. Wala na mangyari dito, Brad. Hallelujah. Mauna ka na, susunod na lang ako. Tandaan po natin, in James chapter 1 verse 6, ang nag-alinlangan ay tulad ng alon sa dagat na itinataboy ng hangin.
pag-alinlangan ay naghahati ng puso. Kaya mahalaga na ang puso po natin, paulit-ulit ko sinasabi ng salita ng Diyos, na we need to guard our hearts above all else because the spring of life are flowing on it. Dumadaloy ang bukal na buhay sa ating mga puso. Sino pong gusto na ang puso iba puro negative? Subukan nyo ng sample. Pag puro negative ang laman ng puso natin, negatibo lahat yan, magdominong effect. But put a positive with the Word of God. The blessings that comes from the Lord will not add sorrow on you. Pag pagpapala na galing sa Panginoon, hindi po yan magdadagdag ng negatibo, puro positibo yan. Hindi dahil walang sitwasyon o may sitwasyon, yet pagkasama mo ang Diyos, matututo kang magpasalamat. Amen po? Kaya mahalaga na wag mag-alinlangan yung puso po natin. Ang pananampalataya na buo kapag nagsalita ka sa salita ng Diyos sa gitna ng problema, hindi mo mamanipula ang sitwasyon. Ina-align mo ang sarili mo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Tanggalin na natin yung legit nating ugali na madalas we are self-manipulated. Na pag nakakita ba yun? Saka na lang ako pupunta at mag-Thanksgiving testimony pag nabili ko na yung isang 10 kilong gold bar. Hallelujah. Kahit po nasa sitwasyon ka mga kapatid, give thanks unto the Lord. On that situation, tinuturuan ka ng Diyos na ma-train, magiging matatag, maging overcomer because He prepared you something greater things. Amen po? Huwag po tayong umiwas, kausapin po natin. Amen. Pangatlo, ang pananampalatayang pinalakas ng panalangin at malinis na puso. So yung pananampalataya natin na pinapalakas ng panalangin at malinis na puso, hindi po makapanalangin ang ating puso pag marumi ito. Pag walang laman ng hindi dito nakaupo ang Panginoong Hesus, the Word of God, hindi po ito makapanalangin. Pagkain na nga lang, kain na brad. Kakalimutan na nating manalangin. Ang lahat ng inyong hingin sa panalangin ay sampalatayanan ninyong tinanggap na ninyo. Kaya nga, ang concept na ang Kristiyano, ang mananampalataya, pag hindi ito nanalangin mga kapatid, ay na, in Jesus' name. Kaya nga, prayer is the backbone of the church. You and me is the church. Kaya backbone ko siya. Kaya manalangin palagi. Kahit saan ako, kahit kakain ako, kahit pupunta ako sa siya, I should pray, Lord. I will teach my heart to pray. I will teach my soul to pray God, to praise God. Huwag mong kalimutan ang benefits na binigay ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga ang panalangin. Amen? Hallelujah. Kaya kung makita natin, sabi niya dyan, hindi lang humingi, kundi maniwalang tinanggap mo na. Iyan ang tiwala sa karakter ng Diyos. At yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung makita natin, hallelujah, sabi ng Panginoong Hesus, kung may galit ka sa kapwa mo, magpatawad ka. Kung may continuous niyan, may sinabi siya doon. Now, yung panalangin po natin, magiging genuine lang po yan, pag free hatred tayo. Pero pag meron tayong mga sama-samaan ng loob sa kapwa natin, hindi po mag-i-impact ang panalangin natin. Nakawa niyo po, mga kapatid? Kaya mahalaga yung concept and principle, what really faith is. Because faith is a substance of things unseen. Naniniwala tayo, nanampalataya tayo, Hebrews 11:1, because the Lord will establish for you and me into a victorious life. Sino pong gusto? Ako gusto ko labing managumpay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Regardless anong sitwasyon, katiyakan may plano ang Diyos. Amen po. And yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, na praying na ngayong araw na to, mayroon po tayong ma-take out. Bakit? Dahil ang hindi pagpapatawad ay parang sa kapangyarihan o harang sa kapangyarihan ng panalangin. In Ephesians chapter 4 verse 32, magpatawaran kayo kung paano pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Amen. Amen po. Amen. Ready po tayong magpatawad. Amen. Pinatawad ko na sa kuya, pero ayaw ko na siya makasabay kumain. Kasi hindi siya marunong magtabi. Wala na pong ganoon. Alam mo po, masaya pong maluwag ang heart.
Gusto ko yun kasi bakit? Wow! Makakangiti ka, kahit kulang ang tulog mo, may lakas ka, just because si Lord is seated in the throne of your heart. Amen po? Hindi ka Alam niyo po, dumating ang kuinas niyo kagabi 9:30. Salamat sa Panginoon, nakaabot ako ng gawain. Alam niyo po kung anong oras ako nakatulog? 2:30 yata. In Jesus' name, 2:30. Kaya ako makatulog, talaga naman. Nung makaidlip ako, pagdating ng 5:30, nagising na ako. Chat ko si Kaminon. Dali, basketball na tayo. Wala pa akong tulog, basketball na naman. Buti na lang, hindi nag-respond si Kaminon. Kung hindi, nasa kardan ko yan. Hallelujah. It means to say, mga kapatid, Jesus, if His word pinned in our heart, active ba? You'll be active. Regardless ano yung katayuan. Amen? Siya ang nandito eh. He is the fire of our faith. Kaya mahalaga ang mga kapatid na matuto tayong magpatawad. Bakit? Kadalasan po ito, ang kaaway natin, hindi naman tagalabas eh. Sarili natin. Itong puso natin. The moment we doesn't know how to forgive ourselves, you cannot give forgiveness unto others. I'm telling you today. So umpisahan po natin dito. Let's examine this heart. Heart, kumusta ka dyan? Galit ka kay Kuya na. Hallelujah. Kausapin mo natin. Yun yung sabi niya, kausapin mo yung bundok. We must go on it. Dahil ang totoong pananagumpay mga kapatid, nasa pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. Maraming nagtatrabaho sa ibang bansa mga kapatid. Maraming dala. Maring may tampo sa pamilya. Maring disappointed ka sa kapatiran. Disappointed sa kapatiran. Tingnan mo yung katabi mo. Disappointed ka ba, kuya, sa akin? Hallelujah. Hindi magkakaunawaan. May mga instance sa trabaho. Sa panambahan, ngiti-ngiti, mayakap-yakap, paglabas, hindi na nag-uusap. Ha? Gawain ko yan, mga kapatid. Diyan ako magaling during those days. But glory to God. Kasi si Lord tapat siya. Ngiti kayo. Kailangan natin kilalanin yung puso natin. Amen po? I'm praying that the throne of Jesus will be on your hearts today. Amen po? Masaya. Hindi lang tayo magkarap. Hallelujah. Kung gusto mo nang gumalaw ang bundok sa labas, ito, alisin muna ang bundok sa loob ng iyong puso, kapatid. Alakan natin si Lord. Ano man mayroon sa inyong mga puso ngayon, ask the Lord, tulungan mo akong malinis ang puso. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala ng sakit. Hindi ako naniniwalang may sakit. Tayo po ang gumagawa niyan sa physicality natin. The moment na napupuno ang puso natin sa mga bagay-bagay, sakitin ka, kapatid. Kahit matulog ka pa ng 24/7, I'm telling you, hindi ka malakas. Marami ka sama ng loob eh. Marami kang tinatago. But I'm telling you today, when the Word of God, when Jesus seated in the right throne of your heart, if your heart is the altar of the Lord, I'm telling you, masaya ka. Kahit magkamuting kahoy ka araw-araw. Why, Brad? Bakit? Si Lord eh. And David said, I have hidden your word in my heart, so that I may not sin against you. Pag wala at absent ang salita ng Diyos sa puso po natin, ang bilis nating magkasala. Damit ng katabi napupuna mo kahit hindi mo dapat mapuna. Katrabaho mo na talagang sobrang bango, napupuna mo na. Tama? Kaya mahalaga mga kapatid, yung puso natin. I'm praying that you need to learn to have wisdom how your heart to be prepared to sit Jesus, yung kaupo ang Panginoong Isus. Amen po? Hallelujah. Ang simbahan na meron tayo ngayon sa lugaring ito, ito po ay ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na matatag. Bakit? Tinuturuan tayo eh. Wala tayong pinagkaiba sa mga Hebrew during those days. Nasa banyagang lupain din sila.
Tulad ni Abraham, namuhay bilang dayuhan, ngunit hindi nawalan ng pananampalataya. Book of Hebrews. Tayo man ay mga nasa pilgrim. Ano yung ibig sabihin ng pilgrim? Pilgrim kami, brother. Hallelujah. Hebrews 11:13, ipinahayag nilang sila ay mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay lamang sa lupa. Temporary lang po ito nating itong tinatayo ng mga temporary lang tayo ito. This is just temporary. Mayroon pong inanda si Lord na the best. Our citizens in heaven, church, believe it. Believe the Lord. Ano man ang katayuan mo ngayon, temporary lang yan. At may inanda ang Diyos na pinakamaganda. Ang tunay na bayan ng mananampalataya ay nasa langit, mga kapatid. Ano ba ang katangian ng isang pilgrim? Okay. May malinaw na direksyon. Hindi nakakapit sa pansamantalang bagay. Nagtitiwala sa patnubay ng Diyos. That was Abraham. May pag-asang walang hanggan. Nangako si Lord bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Ang pagiging malayo sa Pilipinas, mga kapatid, literally, malayo talaga tayo sa bansa natin. Nagkakagulo pa sila doon. Malita pa. Tapos dagdagan mo pa ng chismes. Adi, dumami na yung malita. Wala naman tayong matulong, kundi manalangin. Hindi aksidente na nandito tayo dahil bakit may layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bawat isa na narito ngayong araw na to, ngayong oras na to, may layunin po ang Panginoon. Ibig sabihin, maaring mapagod ka sa daan. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa dahil alam niya ang kanyang destination. Do you know your destination, church? Heaven! Doon tayo kay Lord. Lord, diyan kami. This journey is just temporary and we want to go on that destined to worship you 24/7. Amen po. Tayo man ay malayo sa ating mga pamilya, mga kapatid. Malayo tayo doon sa mga tinatawag na komportableng buhay. Doon pag-uwi, ganito, meron akong naalala. Pag-uwi sa bansa natin, ano yung kainan na walang tigil? Eat all you can. Invite lahat. Eat all you can, ha? Siyempre, bagong landing Dito sa Saudi Arabia, eat all you can rin ko yan, noodles. It doesn't make sense. Nakita niyo po yung diferensya? Kaya nating magtiis for them. Pero hindi natin namamalayan, tayo na pala yung nandoon. Kaya mahalaga, kung ang Diyos ang ating patutunguhan, ang bawat hakbang ay may kahulugan. Hindi po tayo 1 day millionaire. If the Lord designed you to keep something on your pocket today, there is purpose. And do that purpose. Amen po. Kung mayroon kang kalakasan, may skills ka, may talento ka, may purpose po yan. Maybe somehow you are called by the Lord to counsel on His Word, to be a vessel of His Word, na makapag-encourage ka. Amen po. Ang mundong ito ay hintuan lamang natin, mga kapatid. Panandalian lang ito. 1 week ago, in the part of family of Kuyanas, expired na po sila. Hallelujah. Sabi ng pamilya ko, they call me Richard. Chan! Nagpasabi na si, rest in peace. Wala kapahinga niya, patay na yan Tayo, dapat we need to rest in peace in the presence of God. Habang narito pa tayo, dapat maranasan natin yung kapayapaan ni Lord. Sino pong gusto? Ako gusto kong magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Dahil yung nandun na kayo, wala na magagawa yun. At masakit ang pagkamatay, na disgrasya, nabangga yung motor. Patay, in Jesus' name. Yung sumunod naman, sa ospital, nag-umpisa sa overfatigue. Magbantay tayo sa sobrang isip. Baka mamaya ma-overfatigue yung isip natin, overfatigue na sa kakaisip pa. Na-overfatigue. Hindi na nakalabas sa ospital. Hallelujah! Puro Panginoon. Kaya, careful. Si Lord dapat. Amen po. Hindi ko po kayo tinatakot. But I'm telling you, when Jesus said it in the throne of your heart today, I'm telling you, malusog ka, kapatid. Malusog ka. Sa mukha lang, mukhang hindi, pero malusog ka.
Because Jesus is your throne. Nandito siya sa puso. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Nandito tayo para maging ilaw. Ang bundok ng lungkot gagalaw. Ang bundok ng utang gagalaw. Ang bundok ng takot gagalaw po yan, mga kapatid. Kapag ang salita at ang banal na espiritu ang bumubuo ng ating pananampalataya, titiyakin ko sa inyo, mga kapatid, mananagumpay ka. Mananagumpay ka. Amen po. Tayo po tumayo. Sabi niya dyan, mga kapatid dito sa pamilyang Solon. Nabanggit ko to kanina. This church were held by the Lord to be magiging workers po ng bawat isa. You will be the soldiers of the Lord. Amen? Si Lord po ang magparami. Ang gagamitin po niya ang bawat isa na narito. Ang sakripisyo natin sa bansang ito, nakikita yan ng Diyos. Siguro may naghihintay ka pang kakatawagan sa pamilya sa Pilipinas. 30 minutes nang sumubra yung preacher. Hallelujah! Hindi mo na marinig ang mensahe ng Diyos. Somehow, may mga pagkakataon na hindi mo na maunawaan. Maraming panalangin na para bang hindi na kumbaga, hindi na natutupad. Alam niyo po, bilang iglesia, bilang simbahan ng Diyos, huwag kayong mabuhay sa takot. Dapat mamuhay tayo bilang simbahan ng pananampalataya. We should be the church of faith that can move mountains, na kayang utusan yung mundo. Mga kapatid, ano po ang solusyon? Mahalagang magkaroon tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Manalangin. Magsalita ng buhay, hindi takot. Huwag niyong pag-usapan yung mga takot. Huwag niyong pag-usapan yung mga negatibo. Pag-usapan niyo si Lord. Ang lakas ko ngayon pag-isip ko si Lord. Ang hangin na hindi ako kay Lord. Yun dapat tayo. Huwag natin ipapamalaki yung mga material na bagay na temporary lang. Ipapamalaki natin na natagpuan tayo sa Diyos. And that's what life is. One day is greater than 1,000 elsewhere when you stand in faith. Pag tumayo ka sa Panginoon, tatapatin kita kapatid, titiyakin ko sa'yo, mananagumpay ka. And that's what I encounter the Lord. Kung pinaranas ng Diyos sa inyong kuyanas ang grasya at pabor, hindi malayong ipaparanas ng Diyos sa inyo. Ano man ang katayuan mo ngayon sa buhay, hinahanda ka ng Diyos para magiging pagpapala. And stand on that ground. Umpisahan mo ngayon sa pananampalataya. Simpleng napakaliit na pananampalataya. Jesus said, interpret this way, when you have faith like mustard seed, pananampalataya na inahalin tulad sa buto ng mustasa, kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon na magkaroon ka ng malaking pananampalataya. Sinabi ng Panginoon na magkaroon ka ng pananampalataya. Mag-umpisa dyan sa iyong puso. Bakit? Dahil dyan ka umpisahan at linangin ng Diyos. During those days, ang akala ko ang Christian born again ay pa-alive lang, tapos na. During those days, I thought Christians are just this. Masaya lang pag marami, masaya lang pag mayroong matulog. Hindi po yung totoo, that was life. Being Christian born again, you must be rooted by faith. Na anuman ang katayuan na darating sa iyong buhay, kapatid, tatayo ka, ipaglaban mo. Dahil pinagkatiwalaan ka, tinawag ka ng Diyos to be a head na tatay. Magaganap lamang ito pag ang pananampalataya mo ay nakaangkla sa ating Panginoong Hesus.
nakita sa pinang-karton. I was in the phase na yung buhay. Doon, sa village namin, sa bukid, sa lugar namin, lahat ng tao doon matatabang. Because half of our families are living in the bad states. Saan mo sila na mundo? Kasi yun lang yung tawag eh. And those neighborhood says, wala talagang buhay ang taong yan. But pinutunayan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng inyong kuyanas, in Jesus there is life. And start today, pagkatiwalaan ninyo ang Panginoon. The moment na magtiwala kayo sa Panginoon, ang patutuo ni Apostle Paul, I remember this in Philippians, sabi niya, naranasan kong magikaos. Naranasan kong mananagana. Yet kung wala si Kristo sa ating buhay, baliwala lahat. And those are just my dreams during those days. Makakain ng masarap, makadamit ng maganda, makapagtrabaho. Akala ko yun ang buhay. Kulang kapatid. Pag wala ang Kristo sa bawat puso ng bawat isa, may kulang kapatid. At ang kakulangan na yan, ang may kakailan ng punuan, walang iba kundi ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Mag-umpisa sa pananampalataya. Come to the altar of the Lord. Marami kang kinakaharap. Pagkatiwalaan mo ang Panginoong Hesus, kapatid. Dahil pag nasa Panginoon tayo, mananagumpay ang mga lingkod ng Diyos. When we walk by faith, mayroon pong kasiguraduhan sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Habang malalakas pa tayo, habang kaya pa natin isigaw ang katagumpayan ng Diyos sa ating buhay, gawin mo, kapatid. Right now, give your hands, give your heart unto the Lord. Kaya ko ito sinasabi sa inyo dahil literal ko itong naranasan. I was not doing in college church. But the Lord said, I will put you ahead, not a tail. I will put you as an ambassador in a pilgrim stage. Ang kailangan mong gawin, tumayo ka, manampalataya ka, sasamahan kita ka na nagumpay ka. At tuda ako ng mga panahon na yun. That was 20 kids. But today, pagkilingan ko siya, nangingiti ako sa kagalakan dahil Lord, salamat, ikaw to. Kung hindi ikaw ang nag-umpisa, He who started on you, He will finish until the end. Because why? The word of the Lord will not return unto Him void, but it will accomplish something new sa iyong buhay, kapatid. Kailangan lang natin marinig natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Desire. Kausapin mo ang Panginoon. Lord, i-confess mo yung sitwasyon mo ngayon. Huwag kang matakot. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, church. Huwag kang matakot sa nagaganap sa mundong ito. Kay Lord tayo matakot. Alam niyo po yung mga disciples, nung sinabi ng Panginoon ko, hindi niyo kainin ang aking katawan, nagulat sila, nagsipangalisan sila. Merong 12 na tira. Ang sabi ng Panginoong Hesus kaya Simon Peter, kayo rin ba aalis? Ang response ni Simon Peter, alam niyo kung ano si response niya? We have nowhere to go, nasa iyo ang buhay. Nasa iyo, Panginoon, ang buhay. I'm inviting you, kapatid.
Nasa Panginoon ang buhay. Nasa Panginoong Isus ang pananagumpay. Kahit gawin mo pa ng araw ang gabi, mag-overtime ka ng 24/7, kulang yan, kapatid. But if you have Jesus, you will be filled in by the love of the Lord with faith. Alalahanin mo ang araw na ito, balikan mo to. May gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Magpasalamat ka. Lord, nanatagpuan mo ako. Lahat ng pinag-uusapan natin, it was by the grace of God, naranasan ng inyong lingkod yan. Hindi ko siya binibigay sa inyo, binibitawan dito just because for us na okay lang matapos ang gawain. Nung nag-come to the sick for coming, come to encounter Jesus in your life. Come to encounter His love. Come to encounter the genuine faith. Na matutong magtiwala. Yan ang buhay, mga kapatid. I pray that right today, your life will never be the same again. You will be a vessel, you will be a head, and greater things are yet to come sa iyong buhay. Hindi pa huli. And I'm praying na ang bawat isa sa inyo rito ngayon will be inspired na gamitin kayo ng Diyos sa inyong mga pamilya. Go for the goal. The Bible speaks in Acts or Buhat chapter 16 verse 31. Tinanggap mo ang Panginoong Isus, when you believe Jesus are your Lord and Savior, you and your household will be saved. Pagkatiwalaan mo ang Panginoong Isus, kapatid. Huwag mong imanipula ang sitwasyon. Ang mga katwiran natin ay baliwala yan. We need to walk and live the righteousness of our Lord Jesus. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Give clap for praying to the Lord as your worship. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hindi ko po mapigil na bumalong yung luha, kapatid, dahil during those days, kung saan kayo nakatayo, ngayon, ganyan na ganyan ang buhay ng Kuya Nas. Andiyan lang ako sa likuran, nakaupo, nag-aabang na matapos ang luhain. I never thought yung value, hindi ko siya pinapahalagaan. Somehow nandun ka sa katayuan, kapatid, just open your heart. Just give that heart to Jesus. Pananampalataya na kasing liit ng mustasa o buto ng mustasa. That was just the requirement of the Lord. And you will learn to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And right after today, maraming gagawin si Lord. Bakit? Ang sabi niya, I will give you a heart of flesh and I will put my spirit on you. Kaya mananagumpay ka, katiyakan yan, kapatid. Not by your own experience, but by the experience of the Lord. Prepare your heart, ihanda mo ang iyong pagkatao, gagamitin ka ng Diyos. Taas po ang kamay. Deklarahan natin. Lord, sunod kayo, Lord, gagamitin mo ang buhay ko na magiging ilaw at asin sa aking pamilya. Mula sa oras na to, ikaw ang manguna sa akin. Samahan mo ako. Turuan mo ako. I am a filthy lips. Here I am, send me. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Manatili pong nakatayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unang araw ito ngayon ng buwan. Hindi po ito ritual.
The Bible speaks, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant of my blood. Do this wherever you drink it in remembrance of me. For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ibig sabihin, hindi lang po dito. The moment you will encounter the Lord, na-inspired ka ng Lord, gawin mo siya. Mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang paalala ng dakilang pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoon Hesus sa krus. Ito ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang paggunita sa kanyang katawan at dugo na ibinigay para sa iyo at sa akin, ang kaligtasan. Ngayong tayo ay lalapit sa hapag ng Panginoon, alalahanin natin ang ating pagtitiwala sa plano ng Diyos ay nagsisimula sa cross, kung saan tayo tinubos at binigyan ng bagong buhay. Amen? Taas po natin ang kamay natin. Aming Diyos, Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpakumbabang puso. Linisin mo kami, Panginoong Hesus, ang aming mga puso. Anumang kasalanan, galit at pagdududa, kampo, haleluya, sa aming mga puso, patawarin mo kami na kung saan madalas ay hindi kami nagtitiwala sa iyong plano. Habang kami ay lalapit sa iyong hapag, nawa ay saluwain namin muli ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoong Hesus, sa cross. Salamat sa iyong katawan na nabayubay at sa iyong dugo na dumanak sa aming kaligtasan. Nawa sa bawat pag-inom at pagkain namin ngayon, kami ay mapapalakas sa pananampalataya, mapuno ng pag-asa, at manatiling magtiwala sa iyong dakilang plano sa aming mga buhay. Bless these elements and empower these elements, Lord, to be enthroned sa aming mga buhay in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Can you raise the bread? This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Church, hallelujah. Tingnan niyo po yung tinapay. Sumasagisag na katawan ni Kristo. Amen. Na nabayubay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Kainin natin ito bilang paggunita sa kanyang grasya sa bawat isa sa atin. Let's take the bread. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Luke 20:22. Amen. Ang dugong ito ang nagbigay sa atin ng kapatawaran at bagong buhay. Inumin natin ito bilang tanda ng ating pagtitiwala, pananampalataya at pasasalamat sa kanyang sakripisyo sa cross. Let's partake it and drink it. Amen. Hallelujah. Aming mapagpalang Ama, salamat po sa aming pagpakikibahagi sa iyong banal na hapag. Salamat sa katawan at dugong ibinigay ni Jesus para sa amin. Nawa ay manatili sa aming puso ang iyong pag-ibig at katapatan. Tulungan mo kaming mamuhay araw-araw na may pagtitiwala sa iyong mga plano. Kahit sa gitna ng pagsubok, palakasin mo ang aming pananampalataya at gamitin mo kami bilang ilaw at patutuo sa mga nakasalamuhan namin habang narito kami sa bansang ito in Jesus' name. Amen po. Hallelujah. Bago po saliwahan sa panalangin ng Pioneers, it was the Lord convicted on my heart na lahat na manggagawa sa Friday service, lahat na magagawa. Lapit mo kayo dito sa harap. Lahat na magagawa na involved ng Friday service. Amen? Habang nagsasalita ako kanina, the Lord
oras na mag-pray sa inyo. Dahil ginagamit kayo ng Panginoon as a representative. Amen po? So, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice dahil nandyan yung heart ninyo sa paglilingkod. This is not just an ordinary call. You are called by the Lord by His name. So wala na po itong saulian ng plato, ha? Ano man ang magaganap sa araw ng bukas, you will stand in one accord. By faith. Gagamitin at gagamitin kayo ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, we need to convict that we need to pray for your workers, O Lord, sa service ng Friday. Sa umpisa, sa buhay ng Kuya Brian, ng Kuya Aldrin, Kuya Bill, hallelujah, ang kapatid ni Kuya Aldrin, hallelujah, sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, you know them by name, in Jesus' name, hallelujah. Use me as a vessel, in the name of Jesus. Let your hands be extended on them right now. Give them anointing, in the name of Jesus. Open the windows of heaven ng mga manggagawang ito. They will serve wholeheartedly by faith. And they will walk by faith. Gamitin mo ang mga buhay ng mga kapatid kong ito. Punuin mo sila ng pagmamahal. Punuin mo sila ng kalakasan. Punuin mo sila ng pananagumpay sa pangalan mong Panginoong Isus. Ano man ang kanilang apakan, hahawakan, bibitawan, deklarahan, mananagumpay ang mga kapatid kong ito. Dahil tinawag mo sila, you call them by name. And send them, Lord. And right now, I pray and I declare by faith, this is just the beginning of their journey unto you, Lord. Continue to bless them, guide them, protect them. In the name of Jesus, salt them with your precious blood. Na mula sa araw na to, kasama ang mga instrumentalist, mga kapatiran na rito, we will be the witness that they will pour out. The Holy Spirit will pour out onto these workers of yours, O God. Hallelujah. Give them the faith like mustard seed that can move mountain, Lord. In the name of Jesus. Receive it by faith. Your life will be a token of testimony. Your life will be the vessel of the word of the Lord. Your labor will not be in vain, according to the very word of God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kuya Mac. Hallelujah. Kuya Mac. One of the messages of the Lord, ipanalangin natin si Mac. Halika dito sa harap. Let's pray for sa buhay ni Kuya Mac. Let's declare strength or restoration. My purpose na nakasama natin siya, nakasama nyo na siya, kasama ang Kuya Nato, Kuya Adrian, sino yung Roderick. Hallelujah. Let's pray for them. Almighty God, Father in heaven, you are the author and finisher of our faith. Lord, when you said, stretch our hands like what you did on Moses, the same way, we will stretch our hands sa buhay ni Kuya Mac, Lord. Ni Mac, Lord. Hindi aksidente na dinako mo ang kanyang panyapak sa sanctuary mong ito, Panginoon. Ito yung luklukan ng iyong awa. At ang sanctuary ito ay pinabanal mo ng iyong makapangyarihang salita. Sa buhay ni Mac, Lord, hallelujah, ikaw ang may takda sa kanyang kalusugan. Lord, we pray and I pray in the name of Jesus. I-restore mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan. Hallelujah, 100% Lord, in Jesus' name. Lahat ng conflict, tanggalin mo ito, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. You are Jehovah Rapha. Hallelujah, gamitin mo ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya to be a vessel of testimony and blessings. Lord, I declare by faith na mula sa araw na to, ang buhay ng Kuya Mac, Lord, ay bago na sa pangalan mo, Panginoong Isus. Kasama ang kanyang mga kaibigan, katrabaho, si Kuya Renato, si Adrian, si Roderick, Lord, the rest of Ephesus. Hallelujah. Restore unto them the joy of salvation, Lord. Protect them, cover them. Ganon din, O Diyos, sa mga kapatid na may trabaho pa, ang Kuya Ili. The same way, Lord, restore his strength. Hallelujah. Ang mga kapatid na nagtatrabaho ng night shift, Lord. Hallelujah, Lord, I pray for them and extend your hands unto them by faith.
Ngayon pa lang, Panginoon, mananagumpay na ang mga kapatid kong ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are we blessed? Amen. Just declare na every mountains will be moved. Amen. Every trials, every chains will be fall down. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat po kaya Diyos. Father God, in the name of Jesus, we thank you, Lord, sa oras ito, Panginoon, na pinagkalubos sa amin. Lord, sa mga mensahe mo na nabitawan sa kalagitnaan, we are declaring, Lord, that today, we are full of faith in the name of Jesus. And we can move the mountains, O Lord. Every mountains right now, God, ay lahat, Panginoon, will be full down in the name of Jesus. Yes, Lord. We know that there is nothing, O God, there is nothing impossible to you. Ano mang mga naranasan ng mga kapatid, Lord, deklarahan namin, Panginoon, na wasak na ang bawat bundok na kinakaharap ng bawat isa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, we thank you sa lahat ng ginamit mo na manggagawa sa oras ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, patuloy mo silang hipuin, Panginoon, patuloy mo silang, God, pagpapalain, Panginoon. Lord, maging sa mga kapatid na nandito, we are declaring, O God, hallelujah, kapayapaan at ang kagalakan, patuloy mo pagkaloob sa bawat isa at katagumpayan sa anumang mga sitwasyon na mayroon ang bawat isa, Panginoon. Thank you for your message, and Lord, as we depart in this place, Lord, kasama namin ang iyong presensya, patuloy ang kapayapaan at pag-iingat mo sa bawat isa. Even Lord, sa aming fellowship sa pagkain, Panginoon, salamat, Panginoon, na muli bubusugin mo, Panginoon, ang aming physical, Panginoon. Yes, Thank you, God, sa lahat ng ginamit mo, yung Lord. Pinataas namin ito, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.